Malamang na nagsimulang kumain ng itlog ng manok, ang mga tao libu-libong taon na ang nakalilipas. Hindi nagtagal, natuklasan nila kung paano paamuin ang red. Jungle fowl sa Timog Silangang Asya, kalaunan, napagtanto nila na ang mga manok ay kayang mangitlog ng regular na nagbigay ng tuloy-tuloy at madaling mapagkukunan ng pagkain nang hindi kinakailangang patayin ng hayop. Nagsisimula ang prosesong ito sa isang poultry farm kung saan ang mga inahin ay inaalagaan sa isang kontroladong kapaligiran na idinisenyo para sa produksyon ng itlog. Binibigyan sila ng sapat na pagkain, tubig at serbisyong veterinaryo. Bahagyang nakahilig ang mga kulungan upang kapag nangingitlog ang manok, kusa itong gumugulong papunta sa conveyor belt para sa mabilis at malinis na koleksyon. Isa itong episyenteng sistema, subalit may kaakibat na mga kompromiso. Ang mga inahin ay naninirahan sa masisikip na espasyo na may limitadong kalayaan. Bagamat hindi ito sinusuportahan ng marami, ito ang kasalukuyang realidad ng malaking bahagi ng produksyon ng itlog sa buong mundo. Mula roon ang mga itlog ay inililipat sa mas malaking conveyor belt patungo sa silid ng pag-iimpake, kung saan isinasagawa ang sunod-sunod na maingat na hakbang upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng produkto. Sa bahagi ng paglilinis, dumaraan ang mga itlog sa masusing paghuhugas. Dahan-dahang nililinis ng makabagong makinarya ang bawat balat ng itlog upang alisin ang dumi at iba pang impurity, alinsunod sa mahigpit na pamantayan sa kalinisan. Kasunod nito ang prosesong tinatawag na candling. Sa yugtong ito, ang isang automatikong makina ay nagpapadaan ng maliwanag na ilaw sa bawat itlog upang matukoy kung may bitak o depekto. Maingat itong binabantayan ng mga inspektor at ang mga itlog na may kahit kaunting kapintasan ay agad na inaalis sa linya ng produksyon upang matiyak na tanging dekalidad na itlog lamang ang makarating sa mga mamimili. Pagkatapos ng candling, dumaraan ang mga itlog sa proseso ng pagraranggo at pagsasaayos. Dito, maingat silang inuuri ayon sa timbang, laki at kalidad. Isinasagawa man ng bihasang manggagawa o ng mga espesyal na makina, ang prosesong ito ay ginagawa ng may mataas na antas ng katumpakan bago tuluyang iimpake ang mga itlog. Matapos ang pagsasaayos, inilalagay ang mga itlog sa mga karton o iba pang protektibong lalagyan. Pinoprotektahan ng ganitong uri ng packaging ang mga itlog habang inililipat at nagbibigay rin ng mahahalagang impormasyon tulad ng petsa ng pag-expire at detalye ng pinanggalingang sakahan. Mahalaga ang papel ng packaging hindi lamang sa proteksyon, kundi pati na rin sa pagbibigay alam sa mga mamimili. Kapag na-impake na, iniimbak ang mga itlog sa lugar na may kontroladong temperatura upang mapanatili ang kanilang kasariwaan ng mas matagal. Ang maingat na regulasyong ito ay tumutulong upang mapanatili ang kalidad at pahabain ang shelf life ng produkto. Mula rito, ipinapadala ang mga itlog sa mga supermarket, lokal na pamilihan, at iba't ibang tindahan hanggang sa makarating sa mga mamimili. Matagal nang mahalagang pinagkukunan ng abot-kayang nutrisyon. Ang itlog at isa itong napakahalagang sangkap sa mga kusina sa buong mundo. Bagamat may kaakibat na mga hamon ang proseso ng produksyon, nananatili ang itlog bilang pangunahing pagkain na sumusuporta sa kalusugan at kabuhayan ng milyon-milyong tao. Maraming salamat sa panunood at magkikita-kita tayong muli sa susunod na episode.